Hey mga brods, bagong lahat, gusto ko muna i-congrats ang ating Gilas Pilipinas for winning against the New Zealand. After 8 years mga brods, nadungisa na at nabura na yung winning streak ng New Zealand against Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers mga brods. So ang galing talaga na coach Tim Cone. Dito bumawi si Brownlee na may 26 points, 11 boards and 4 assists. At kamuntika na mag-triple-double ang ating future superstar center na si Kai Sotto na may 19 points, 10 boards and 7 assists. So supportahan natin Gilas Pilipinas sa kanilang next game against Hong Kong sa November 24 mga kabrods sa MOA Arena. So dito naman po tayo sa kabilang balita na natin mga kabrods. Ay nababalitaan nga na ito po kasing si The Beast Calvin Abueva. Yes mga brods, yes, si The Beast. Kasi mga brods, pinag-iisipan na ito ng Magnolia Hotshots. Sa tagal-tagal ba namang nandito na ni The Beast, naiisip na at nakakaramdam ng Magnolia parang hindi na nga pumapasok sa sistema ng Magnolia. Ito pong si Abueva mga kabrods. Hindi naman natin sinasabi na hindi na magandang laruan ni The Beast. Syempre kung ikaw ba naman makakalaban ni Abueva, alam mo na yung mararamdaman mo. Physicality, sakit sa katawan, sakit sa laro. Grabe rin kung maglaro ito mga brods. Hustle player. Makikita mo yung puso niya nung parang Gilas Pilipinas lang mga kabrods, diba? Pero sa Magnolia, ang gusto kasi nila mga brods, yung mga big man and shooter. Unlike naman kasi ni Calvin Abueva, hindi man ito ganun ka-reliable na shooter. Hindi man natin sinasabi na hindi siya shooter. Pero ang gusto kasi ng Magnolia, yung trabaho talaga niya is shooting mga brods. Kaya gusto nilang i-trade si Abueva. Tapos mga brods, shooter or big ang kanilang kukunin. Dahil yan naman talaga yung mga kulang ng hotshot. So ito na mga brods, nung nalaman din ito ng SMB. At alam naman natin, bago na rin mag-start ang ating Commissioner's Cup, gusto rin makipag-trade na ng SMB. Lalo na, syempre gumagalo na yung mga ibang teams sa trades. So ito na nga mga brods, gusto nilang i-acquire ito pong si Calvin Abueva from Hotshots. At alam naman natin ang Hotshots ay sister team ng SMB. Kaya ang gagawin nila, syempre alam nyo na ito mga brods, 3-team trade. So kung saan may involve yung isang kuponan dito para makuha ng SMB ito pong si Abueva at makuha ng Magnolia naman yung galing kunyari sa Northport Batampier. Tapos yung galing naman sa Northport ayun yung mapupunta sa Magnolia. So exchange lang ito mga kabrod. So alam naman natin yung kakayahan ni Abueva. Siguro nga pag napunta ito ng SMB, more hassle sa laro ng SMB. Nakakahawa rin naman yung physicality nito ni Abueva. At yun nga sinasabi nila, mahirap maging kalaban si Calvin. Ang daming ginagawa na ito on the court mga brod, sa laro, sa hard court mga kabrods. Hassle kung hassle, may shooting pa, may perimeter pa. One of the best rebounder na rin ng ating liga. At isa pa dito, magaling mang mind games. Ito pong si Abueva. Diba mga kabrods? Kaya ito na ang SMB, gusto nila yung mga ganitong player. So yung tipong hahawaan talaga lahat ng mga SMB players. Dahil napapansin na rin natin ng SMB kasi mga brods, maganda nga yung lineup nila. Pero kung nakikita nyo, parang yung iba dito tumatamlay-tamlay na lang. Nagiging kumpiyansa sa laro. Kaya ang nangyayari, ito pong SMB na imbis na easy win dahil ang ganda ng lineup nila, ay nagiging escape from the win pa mga bros. Mga comeback from behind, yun yung nangyayari sa SMB. Imbis na nabo-blowout game, ang ganda na ng lineup nila. So, di ba yun yung nangyayari mga bros? Wala kasing nagpo-push sa kanila sa hustle plays. Kaya itong gustong kunin nila si Calvin Abueva, kahit man undersized din ito si Abueva mga brods, talaga makikipagpalitan ito ng mukha. Kaya komento mo lang po yung dito mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. At yun nga, nasabi ko na rin ito bago ang lahat. Congrats natin ang Gilas Pilipinas for winning against the New Zealand mga kabrods. Ganda nga na ginawa ni Brownlee dito na may 26 points, 11 boards and 4 assists with Kai Sotto, ang ating future superstar center sa Barangay Nebra San Miguel. Sa Gilas Pilipinas mga kabrods na may 19 points, 10 boards and 7 assists. Almost triple-double na kay Kai. Tapos sa rest of the Gilas guys mga brods, congrats sa kanila. Dahil after 8 years doon natin na-break
yung winning streak ng New Zealand sa atin mga kabrods since 2016. Kaya itong panalo na ito, history na ito agad kay Coach Tim Cone. Dami na naging history ni Coach Tim. Kaya ito na nga mga brods, proceed na tayo sa ating balita. Dahil alam naman natin, ito pong si Coach Tim Cone, paborito niya talagang point guard dito si Chris Newsome. Yes mga brods, sa tagal-tagal ba naman na ni Coach Tim Cone sa PBA, tapos nung nasimulan niyang nahawakan yung Gilas Pilipinas, hindi niya inaalis sa kanyang roster sa point guard position yung Chris Newsome. Against nga New Zealand, di ba kakatapos lang November 21 against New Zealand, naka 11 points doon si Chris Newsome mga kabrods. Kasama niya ang kanyang partner sa backcourt rotation na si Scary na may 12 points mga kabrods. At kung napapansin nyo, paborito talaga ni Coach Tim ito pong si Newsome dahil halos parang nabababad na si Newsome sa laro. So mga kabrods, may bali-balita tayo. Ngayong nahahawakan na ni Coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas at napapalapit na siya ng napapalapit kay Chris Newsome mga kabrods, ay gusto na nga nila itong gawan ng trade. Ang problema lang kasi yung Meralco Bulls bigla ba namang inofera ng 2 million pesos sa birthday ni Chris Newsome. Kaya ito pong si Chris ay hindi ito makatanggi dahil syempre sa tagal-tagal ba naman niya sa PBA nabigyan niya ng first championship ang Meralco Bulls. Kaya ang lakas talaga at ang laki ng kanyang offer sa Meralco. Kaya ito pong hinebra ng mga problema doon. Gusto nilang pantayan yun mga kabrods, pero kailangan maganda yung kanilang i-offer. Isang valuable na player, tapos siguro mga kabrods plus picks siguro sa mga first rounder na yan. Dahil ito pong si Chris Newsome, hindi rin naman ito basta. Kaya ito pong si Coach Tim Cone, napapalapit na naman siya kay Chris Newsome ngayon, lalong-lalo na Gilas Pilipinas. Tapos may Hong Kong pa tayo. So November 24 ay gusto na nilang gawan ng trade ito pong Meralco Bulls. Dahil ito pong si Coach Tim Cone, ang isa nga sa mga hinahanap niyang point guard talaga ay yung katulad ni Newsome na high flyer, malaking point guard, maasahan mo, rebounder pa na parang Scary Thompson, leader mga kabrods, at yun nga, naidadala niya yung team sa championship round. Yun yung gusto ni Coach Tim Cone mga kabrods. Di ba nga Meralco Bulls hindi man ganun kalakasan yung lineup na yan. Pero ano nangyari? Ilang taon din itong pinaghirapan ni Newsome at yun nga, hindi ito lumipat ng koponan at yun, napakampyon niya. Kaya dito sa Barangay Nebra San Miguel, apakaganda na ng lineup na ito mga brods. How much more kung si Chris Newsome pa yung mapunta sa lineup na yan. Kaya ang lakas na ng hinebra neto, lalong-lalo na ay hindi na maninibago si Coach Tim Cone. Kumakuha nila si Chris Newsome dahil paborito na niya ito at alam na niya kung paano ito gamitin mga kabrods. Kaya dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers, mapapansin mo talaga yung favoritism na ni Coach Tim Cone kay Chris Newsome. And yun nga, si Scary Thompson din, babad din yan mga brods. Kaya mga brods, ang laking tulong ni Chris Newsome if ever man dito sa Barangay Nebra San Miguel. Gaya ng mga nasabi ko sa kanya, yung mga skill set ni Chris Newsome. At isa pa dito, deadly and clutch player pa si Chris Newsome at ilang beses na niyang napatunayan yan si Meralco Bulls. Kaya yan din yung gusto ni Coach Tim Cone sa kanya. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods Chris Newsome as one of the favorite point guard ni Coach Tim Cone. Sa tingin nyo bababagay ba siya dito mga brods? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods. Di isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is overrated highlights yun lang. I'm out.